mga faces ng ating mga coaches ay sinusuportan din na todo. Pero ngayon, balik na muna tayo sa ating laban. Game number 3 ng Twisted Minds at TNC Pro Team. Alam mo, personally, itong mapa na to, pinakaayaw ko eh. Itong broken walls na to. Dahil pagka-jungle ka, napakadali mag-jungle, di ba? Alam mo yung wala ka nang tatawirin, dadaan ka na lang dun sa butas. Pero ang mahirap, kapag sa kalaban mo, like for example, this hero from Chakno ngayon, na Hilda, walang poprotekta sa iyong jungle kasi. Ama, akala ko butas ng karayom lang mahirap daanan. Pati yung mga butas dito sa mga bakod ng Land of Dawn ay mahirap din. Pero ngayon medyo nahihirapan. Sila Kaloy din sa mid lane. Kimi na inagaw ay nakakapangperwisyo. Okay, nagamit yung Revitalize para dito kay Kaloy. And medyo i-ceasefire muna sila dito. Pero gusto ko yung sinasabi mo na may pag-agaw din ginawa ang CNC dito. Pero do napunta sa punto ang Twisted Minds na nahawakan ni Sean yung kanyang masasabi ko na signature hero na rin niya dito sa Season 16. Napakarami niyang games na inilaro at ipinanalo gamit itong Kagura na to eh. Isa siya sa mga naging successful na nagpautuna. Yan, ng isang Kagura pagdating sa Season 16. And so far, tingnan natin kung madadala ba ito ng isang panalo pa more para dito sa Twisted Minds. TNC Pro Team on the other hand, tulad ng binanggit din nila Wolf, yung Yuzong, for the longest time, ay matagal-tagal natin hindi nakita sa kamay ni Trimar. Yep. And they're expecting na kasing paluba ito ng lapo ng Game 1 niya. Oo, mahirap yan kasi nakita natin ng match number 1 performance ni Sanford with that Yuzong. Mahirap pantayan. Pero andito na yung Black Dragon form. Talagang sasamantalahin ng nila pagkakataon. MP! Si MP ang nagwagi doon sa Retribution Battle na iyon. Habang si Lansu ay umaatras. Di ba nababa ng buhay? Pero pinaparin pa rin lamang ni Lansu itong si MP. Buhay pa rin naman. Tumama yung taunt. At si Sean ay papasok din. At itong si Kaloy, sinasalo lamang lahat ng damage. Hindi kumonekta yung Quad Shadow. Pero atras na muna ata magiging call dito ng CNC at Twisted. Very nice body block dito para kay Kaloy. And that's exactly na kahit papano hindi nila mabibigyan ng trade doon sa first turtle ang TNC Pro Team. What a great head start para dito kay FP the King. And aside from that, na-prevent din nila dito na mapakinabangan yung ikot from the top dito ni Benny Cutie. Ngayon, balikan naman natin yung hype inside the game na kung saan si Chuck naman po ang hawak ni Hilda. Pero sa ngayon, ganun pa rin yung atake ng Twisted Minds. Pag may Hilda, bigyan agad. Ang hapdi, no? Nararamdaman din ni Chuck eh. Pero maganda kasi hanggat kapag ka mababa ang buhay ni Chuck, kapag ka medyo kulang siya sa lakas, kakapit lang siya sa grass. Ayan na. Kinabitan din siya dito ng mga miyembro ng Twisted Minds. Mababa na kanya buhay pero wala na siyang grass sa pupuntahan. At si Sean ay makakakuha na ng kill. Kakapit ka pala sa grass, ha? Alisin natin sa grass, no? Walang grass doon sa pinuntahan niya eh. Diba? At siya pa yung nag-grasp doon ng Twisted Minds. Great head start here para sa The Minds. Pero bukod pa doon, for me, magandang highlight din yung magandang clutch pasok ni Lansu earlier. And remember, sa rework version ng isang Alice, mas napapadali yung dati niyang ulti, passive niya lang ngayon. Oo, ganda nga niyan eh. Tsaka yung Throne of Ruin talaga yung nagpaganda dito sa hero na to. And nafe-feel ngayon ng TNC Pro Team yung hirap doon sa crowd control, no? Parang kailangan nilang konsidera na butasin itong si Lansu. Ganun din naman si Kaloy na nagiging effective yung paggamit niya. O yan, dalawa nga yung tinamaan. Yun yung overturn. Nabitawan namin dito ni Sean. Shadow Kill na solo lamang ni Lancy. Pero makakatakas din siya. Papasok na rin. Napaka-hapde mula dito kay Dreamer at natulong na kagad si Sean. Hindi naging sapat ang kanyang mga payong dahil napaulanan siya ng mga Sha Essence mula dito kay Trimar. Ang akala ko si Benny Cutie ang bagyo. Si Trimar din pala. Di ba nakita mo? Natila ba? Nagkaroon ng storm dito TNC. Nosha will fall down as well. What a takedown here by Jackdo. Napaka-hapdi. No, nahanto Bones hindi na siya nakatakas. Hindi niya nagamit yung kanyang dash. At dahil doon ay nabigyan for the first time itong si Nosha. Okay, papasok din si Lanzo. Nagamit yung Throne of Ruin. Patamig substitution mula kay Saida. Bibitawan muna nila yung pagong. Habang si Lanzo, baba na ng buhay. Trimar ay nakabante din. Sa itaas naman na bahagi, may ginagawa si Benny Cutie na mag-push. Nakapitalize na ng gusto yung gold na iyon. At yung pagong ay nakuha din at CNC. Napakaganda ng pambabox out doon ni Chuck, no? Although
seen MP the King with a great position. Kaso medyo na late yung pag-abante niya para maka-retry steal. Ngayon, balikan naman natin yung ating goal difference by BPI na kung saan may mga ilang aspeto pagdating sa lane to lane na nakakalamang ang ilang mga miyembro talaga ng TNC. Also because nakita rin natin na ngayon finally nakakontest at nakakuha sila ng big objective. Bukod pa doon, ay nakakuha na rin sila ng pang-equalize sa ating kill score. Pagdating naman sa ating Hoy! Infinix in-game equipment, bagong lahat, ito yung masisilipin natin! Ganda off-cam kill dun si MP the King. No, siya ay kailangan na umatras. Si Kaloy Kaloy. nagamit na rin yung kanyang revitalize. Pinipilit lamang niyang i-sustain na bitawan na rin yung AOG at pagkakataon nito sa TNC para hawakan at pa yung pwesto dun sa itaas na bahagi. Ayan na naman eh. Si Benchland talaga bumabalik sa usong old school. Oo. At kahit sabihin pa na iba na nanalo, so walang else for me pag old school. Classic. Classic yung mga movements dito ni Chakno. Pero looking at our Infinix GT 30 handcam, grabe talaga yung smooth 120 FPS gameplay. Infinix GT 30 experience a victory for every madlang gamer. Kaya pala ganun kasumud yung mga galawan ni MP the King, no? Dahil nga sa smoothness din talaga ng pindutan. And mahirap gamitin kasi itong Hayabusa, ang dami mong mga i-consider. Kailangan timing mo dun sa quad shadow, kailangan kumonekta sa tamang hero, and yung shadow kill mo, dapat ibitaw mo lang kapag isolated yung hero na tatargetin mo, di ba? Doon nagpapakomplika at dito natin masasabi na si MP the King sobrang komportable talaga sa mga komplikadong hero. For me, maraming kailangan i-considera. Hindi lang yung pindutan, palakasan ng mechanics, but also yung mind games. Katulad yung sinabi mo, kinakalculate nila yan. Yeah. Pag may nag-flicker, kinakalculate din. Kadalasan mga mid and roam bumibilang jumper. Ngayon, bibilangin na rin natin ang oras na natitira para dito sa Turtle na mukhang inira-rush agad ng Twisted Minds. Oo, Piercer, available na kay Nosha. Nakuha na ni MP, Black Dragon form. Medyo nalit lang ata sa party ito si Trimar. Abutan niya ba si Kaloy pero umatras muna siya. Ibit na itong si Chakno. Si Lancy ay sasama na rin. Ayan na yung hotdog post. Hindi ata na matatakasin dito si Lansu. Oo nga. Pero nabitawan na rin yung Throne of Ruin. Sean Whoop! ay nakakuha na ng kill. Lalaban na rin dito si Saida. Nakapatay na itong si Benny. Ang baba ng buhay ni Trimar. Ngayon si Sean ang magiging next na target nila. AOG ay nagamit pero huli yung Jack. Napakasakit! Ayun na Si naman! Kaloy ngayon ang magiging target nila. Free hitting. Itong si Lancy, Benny Cutie as well. Nagpaparamdam na ang kanyang mga bone shards. Grabe no, yung mga Bison Bone Needle as well dito. E tila ba kahit sagat sa buto yung kasakitan. Ganon yung ginagawa, yung ini-inflict na sakit dito ng TNC Pro Team. Sa Twisted Minds, at ano naman? Oh my goodness! After that hunt of bones, talagang hindi na nakakagalaw itong si Nosha. Unti-unti nang nakakapuno ng bone shards dito si Benny, ha? Marami ang nagsasabi na napakaraming kriteria para mapagana ang isang Obsidia. Pero sa kamay ng isang Benny Cutie, 8 minutes into the game. Grabe, ang aga niya rin. For me na napa-online ito, nakakasama sa clashes at nagkaroon na rin ng enough damage to take down enemy heroes here for Twisted Minds. So ngayon, ang hindi na matitake down is going to be Chakno dahil may mga garas pa rin naman na nakakapitan. Oo. And si Saida ngayon, tuloy-tuloy lamang ang pagnakaw ng mga objectives na malapit sa kanya. MP the King, susubok din lamang dito kay Saida. Pero talagang mailap palos itong si Zaida. Sayang, no? Sabi ko sana, hawakan mo nga sa tenga. Pwede naman. Bawal Pwede daw. naman. Bawal. Mamaya na lang. Pero sa tama. bawal eh. Bawal tumayo. Kailangan nakaupo lang. Tama. Pero kahit sila ngayon na hindi nilang basta kailangan umupo, kailangan nilang magbantay sa mga posibleng entry point pa rin ng isang Chakno and Trimar. Dahil sa ngayon ang kanilang paglalabanan ay yung unang Lord para sa laban na ito. At ang paunang pwesto ngayon ay sinisimulan agad nila Zaida and Lancy. May idea si Lanzo dito. Nakasilip siya kung gaano kataas na yung buhay. Conceal ay nagamit na rin ni Kaloy. Grabe Down si to Chaco. 14K yung HP ng Lord na ito. Ipapasa mo na kay Chaka. Pero kakalmahan mo na nila. Conceal. Sino ba tatamaan? Mukhang ang papasok dito is going to be Trimar. Nandun yung traction ball! Nakusalo yung dalawa. Papasok nga ba ito si Lanzo? Hindi na nga muna. Napakaganda ng pag-clogger nila dito sa mga entry points. Tuloy-tuloy lamang. And si Zaida ay nakakuha na. Lord na ito. Pero Sumunod pa. Throne of Ruin. Whoop! Kaya si Kaloy ay may ipit. Kailangan na matras. Pero si Benny! Cutie ay nakapatay! Dalawa pa ang
nailista. Hindi pa pala tapos ang pananalasa ng bagyo dito kasi si Nosha magiging next. Triple din para sa bagyo. Si Zaida ay sumama na rin sa party. Inilisatan lang si Sean. Nagamit na rin yung yin-yang overturn para kay Sean at mag-isa na lang siya. Siya na lang matitira para dumepensa. Umaabante na dito ang TNC Pro Team. Kasabay na kanilang pag-abante ang pagmarcha ng Lord sa bandang taas. May kababaan pang mga death timers para sa Twisted Minds. Pero mukhang one big push ang kunin dito ng TNC at babasag sila. Pwede ng ata, Mr. Red. pwede ata sila bumasag dito pero pipigilan lamang Ay, ng Twisted Minds na patay itong si Chuck. Napakahapdino ng damage mula sa mga miyembro ng Twisted. Pero si Chuck lang naman ang napatay. Pero for me, they have to find an answer dito kay Benny Cutie. So far, topping of the charts kahit sa gold leaders by BPI. It equates to also the items na meron siya kung kaya naman ganun kasakit. For me, hindi na ito basta needles na lamang. Mga latigo na mga needles, mga karayom, ayun. Oo. Ang mga tatama talaga sa'yo, sagad to the bones. And right on cue, tignan mo naman yung mga itema na yan, burrito. Oo nga, no, naka-Wind of Nature na rin. Added survivability para sa kay Benny Cutie na, by the way, hindi pa rin namamatay hanggang ngayon. Nahihirapan ng Twisted Minds na humanap ng solusyon, humanap ng way na abutin itong si Benny Cutie. Ang ganda sana na nandyan si Sean pero kasi medyo okupado din yung isip ni Sean dito doon Hirap. kay Lancy sa pag-frontline at pag-abot sa kanya dito ni Zaida. Andun din naman si Trimar bilang threat. Di ba na available pa rin ang Petrify. Feeling ko nga, pag nadaganan siya dito ni Trimar at sabay Petrify, pwedeng ubus ka agad yung buhay. Oo, kahit ako, nakita naman natin, di ba? Na-discuss natin for Twisted Minds. Kalakasan ng isang Hayabusa, we cannot deny pag may na-isolate. Yeah. Pag may nag-iisa. Kaso tingnan mo kung sino kadalasan yung nag-iisa lamang. Check mo. Gagawin lang yan kapag sa kanya mo pinustro yung plano with Ugi Shadow Kill, kakapit sa Aray. grass. Kaya yan ang kakapitan na si Sean! Napakahapdin na naman tinamaan ng Thorn of Ruin na yun. At ngayon naman si Lance ang namatay. Kaloy ang Zaida. nakakuha noon. Hindi pa man na sila tapos. Pero ang Dagger Form nagamit na rin. Si Zaida ay tatrabaho lamang ng Torres sa ibaba. 1-for-1 na naging palitan pero hindi pa tatapos dito si MP. Alam naman nila na wala ng Shadow Kill. Pero gumugusto pa rin si MP Medyo pumapalag, medyo naghahamon. Pero sa ngayon, sa hamon na yun ay mid laners ang naging palitan natin. Number game ay nasa kamay pa rin dito ng TNC Pro Team. Established gold lead, 7.5k gold lead. Meanwhile, sa kill score, nakakalamang sila dahil na rin sa advantageous na isang Obsidia. Nakikita natin yung global na presence niya. Even for me, yung damage alone niya, yung presence alone din. Talagang hindi ka tatantanan up until the very last bits of that bone needles. Ngayon, for Twisted Minds, problema pa rin talaga nila dito is kung paano ba nila malalapitan sa likod. Ano ba yung pang-hard lockdown nila? Kasi ngayon yung pang-hard lockdown nila ni Kaloy ay nagagamit papantakas yung AOG. Oo, konti nga lang ang aasahan mo talaga dito Kaloy at buong kubunan ng Twisted magdedesisyon ng umatras dahil buhay na nga yung Lord sa gitna at sila ang natalaga para dumipensa. Kung titignan natin doon sa komposisyon na meron sila, parang kaya naman sa pandepensa no? Kaya naman, kaya tumunaw at kaya if ever na mambaliktad. Kaya even for TNC Pro Team, sobrang ingat din ng mga galaw dito ng Trimar. Hindi siya pa nagpupush through pa ng Black Dragon form. And right on cue, nakakabasag ng inhibitor turret dito ang TNC Pro Team. Now it's up to the mind to defend. Parang thesis lang sa school. Kailangan nilang depensa nito laban sa jury. Ayun na, bumibuelo na nga itong si Zaida. Tuloy-tuloy lamang si Benny. Kalaban niya dito, Torre lang talaga. And magiging matagumpay yung pagbasag ng TNC. Twisted Minds, magkakaroon pa ng panibagong buhay. Pwede nilang antayin yung susunod na Lord or pwede nilang i-force ito. Pero kung pagbabasihan natin, 9K yan 9K yung gold ng TNC. Halos ilan? Apat na item ang difference dito. Kala ko, pag mamatin mo ako kinabahan ako doon. Sabihin natin mga 2K yung mga 2.5, 2.8. Yan. Parang ganon, mga apat. Nira-round off na kasi natin. Pero ngayon, rounding up yung complete package deal Kita. para dito kila Zaida. Pero sa ngayon, kitang-kita rin si Lanzo natutunaw. Sinundan pa ni Jack to sa likod! Kung po, inabutan pa ni Chuck hanggang tuloy-tuloy lamang yung pagtahi dito ni Zaida. At siguro yung mamamatay ata. Ayun na naman si Benny! Kill! Talaga na nasa na bagyo. Nagamit na rin yung Wind of Nature. Hahabulin natin si Sean at Uy, namatay! nabutan! Hindi siya naprotekta ng kanyang payong doon. Si Jack Boy kailangan matras. Nakadalawa na rin si MP the King. Pero makakatakas mo lang. Wala na siyang kwansyado. Pililikera na ni Lance dito para kitilin ang kanyang buhay.
Tatlo kaagad ang napatumba. Tuloy-tuloy ang pag-abante at pagmarcha ng Phoenix Army. Tatlo pa naman ang natitira sa TNC. Kaya nila tapusin to. Maaari naman kung sakaling hindi mapitas dito si Nosha. Correct. Dalawa, laban sa tatlo. Pinakawalan ng mga ultimates. Benny. Pero Benny Cutie may ibang plano. Si Lanzo, pinitinay na niya pumasok pero mahapdi na talaga yung mga bone shards dito kay Penny. Pero alam nila na wala silang kakayahang tapusin itong larong ito. Kakalmahan at didisiplinahan lamang ng CNC. Duly noted po, sir. Hindi pa daw muna. Wag Ito pa. ang final defense. Final.pdf. May mga ibang levels yan eh. May ibang revisions pa. Ngayon, it's up to Twisted Minds to revisit kung ano ba yung mga kailangan nilang ulitin. Ano ba yung mga kailangan nilang i-tweak around. Unahin muna natin sa kung sino nga ba talaga yung pinakamunang i-assign natin na maging frontliner. Kasi sa ngayon, Kaloy just isn't enough yet. Kasi nakakapanghinayang kung natutunaw siya agad, hindi nakapag-push through yung AOG. Now, it's up to Lanzo to force the Torn of Ruins. Kaso problema, ang bilis matakbuhan, ang bilis sila matakasan dito ng TNC. Oo nga eh, nagkaroon nga ng punto na tumama dun sa dalawang miyembro ng CNC yung Throne of Ruin. No? Kaya lang ang problema, walang follow-up. Tinry ni Kaloy mag-AOG, pero niligtas na ni Lanzo yung sarili niya. So may may mga disconnection na pwedeng ito. samantalahin dito at CNC. Baba na ng buhay ng Lord. Naku, tunaw agad. Ay, the King! Ang magwawagi at maghahari dun sa Lord. Pero magiging call ng CNC. Turn Nagalit. sila sa magiging target nila. Nagamit na yung Phantom Bolts. Kasabay pa nga ng Wind of Nature. Shadow. Mas Uy, ka, flicker from bakit? Lanzo. Sobrang crucial na retribution mula ka sa Twisted Minds at sasalubungin na ng CNC itong Lord na nakuha nila. As we've mentioned, ganun na rin yung naging action plan dito ng TNC Pro Team. Just eliminate Kaloy, walang initiations. Pero hindi nila na-take into account Ito ay pa, yung mga pwestuhan ni MP The King. Very clutch still of the Lord. Kahit papano nakapag-buy ng enough time dito, Twisted Minds, na ma-extend pa ang ating game number 3. Oo, actually, yung TNC nga dito, okay, sige, nakuha nila yung Lord. Wala tayong pakialam ha. Kailangan lang natin ituloy yung mga ginagawa natin dito. And to be fair, para naman sa TNC, parang naman na lahat, kumbaga mega naman na yung mga minions nila dito. So, parang ang goal lamang ng TNC dito, okay? Antayin natin at palabasin natin sa base ang Twisted Minds. Kasi pag magkakasama at kumpulan yan, ang hirap i-penetrate nung depensa eh. Oo, wag ka muna magsagot agad ng essay ng tapos. Wag muna. Pag-isipan mo muna, kailangan tignan mo muna yung whole question. Yun. Baka may bonus question pa kasi sa likod. Aka. At kayo ng bonus addition dito for TNC Pro Team. Alam na nila ngayon na, ganun pala ang target ng Twisted Minds. Hindi na sila pipitas, hindi na sila magpaprolong, hindi na sila hahanap ng turnaround kill. Instead, turnaround Lord pala ang minamatahan dito nila MP The King. Pero ngayon, ang tinitingnan minamatahan ni Zaida. Scoring the Aray. purple buff. Kaloy nangangaray. Napakapdi yung emergency na bilhin niya. Popopop ito, pero papasok nga ba? Ito sila. Ay, naku po, wala din naman. Uy, ano? Oh my goodness, delikado ata dito at Twisted Minds. Si Lanzo yung mamamatay. Hindi niya overturn mula kay Sean. Salubog na to! Pero sinalubog siya ni Chaknu. Tatlo kaagad na tumumba rito. At si Nosha ay may isasama na rin. Mag-isa na lang si MP The King. At ang goal niya ata dito ay makat yung mga waves. Kaya lang sobrang dami nito. Mukhang ito na ang magiging push. Big push for TNC Pro Team. Diretso lang. May kasama pang minion! Tinutuloy na nila ito at sila ay match point na. Sa panibagong pahina, muling madadagdagan ang puntos ng TNC Pro Team.